Kabanata 841. Malungkot na tumingin si Iris kay Leon na punong-puno ng pagkadismaya. Nahulaan na nina Gilbert at ng ibang mga nakatatanda na posibleng si Leon at ang mga Shears ang may kontrol sa kumpanyang namumuhunan. Gayunpaman may kaunting pag-asa pa rin si Iris para kay Leon. Akala niya ay pinahahalagahan ni Leon ang mga dating ugnayan kaya hindi nito gagawin ang anumang masama sa kanya at sa pamilyang Young. Baka sakaling ang mga Shears lang ang may kinalaman dito at walang kinalaman si Leon. Ngunit nalaman nilang lihim na binili ni Leon ang elegante. Ibig sabihin nito ay tiyak na may kinalaman si Leon sa lahat ng nangyari, at posibleng siya pa ang nag-utos ng lahat. Biglang naglaho ang lahat ng pag-asa niya kay Leon. Kasuklam-suklam. Akala ko ay dumating siya para iligtas tayo, pero mukhang katulad lang din siya ni Harold. Napakadiin na nakakuyom ang mga kamao ni Gilbert sa galit. Alam na alam niyang ang ugat ng lahat ng nangyari ay ang nakatagong kumpanyang namumuhunan. Kung hindi ito patuloy na umatake sa Young Group hindi sana niya mawawala ang kontrol sa kumpanya, at hindi sana sila mapipilitang gawin ang lahat ng ito. Sina Leon at ang mga Shears ang dahilan ng lahat. Agad niyang isinisi kay Leon ang lahat. Iris, makinig ka sa akin. Si Harold talaga ang nasa likod ng kumpanyang namumuhunan, hindi talaga ako. Binili ko ang elegante dahil gusto kitang tulungan ng palihim. Ayaw kong mapunta ito sa kamay ng mga Low. Nagmamadaling magpaliwanag si Leon, ngunit naunahan siya ni Iris bago pa siya makatapos. Gusto mo akong tulungan? Kayo ng mga Shears ang lalong nagpulala ng sitwasyon habang may sakit ang lolo ko, nakipagsabuatan pa kayo sa ibang mga grupo para sirain ang Young Group. Talaga bang tinutulungan niyo kami? Napakagatlabi si Iris habang tumutulo ang mga luha niya. Tutol na tutol siyang magpakasal sa mga Low dahil mahal pa rin niya si Leon. Dahil dito ibinente niya ang elegante at nawalan pa ng posisyon ng ama niya bilang pinuno ng pamilya, at pinalayas pa silang dalawa mula sa pamilya. Ngunit para sa paghihiganti naging napakalupit ni Leon. Ipinipat niya siya at ang ama niya sa mahirap na sitwasyon. Malinaw na kung ano ang nararamdaman niya. Iris, noong una ay hindi ka na rin naniwala sa akin. Ngayon ba ay hindi ka na muling maniniwala sa akin? Sobrang nasakta ng puso ni Leon. Kahit pa pinalayas siya ng pamilyang Young sa kabila ng lahat ng ginawa niya para sa kanila, hindi kailanman naisip niyang gumanti dahil si Iris ang pinakamamahal niyang babae. Hindi lang iyon, hindi pa rin niya nakakalimutan si Iris. Para kay Iris ibinente pa niya ang lahat ng bahagi niya sa Synth Ion para bilhin ang elegante sa mas mataas na halaga. Nang malaman niyang pinalayas sina Iris at Gilbert mula sa pamilya, hinarap pa niya si Harold ng harapan para sa kanila. Masasabing ibinigay na niya ang lahat kay Iris pati na ang buhay niya. Ngunit ang kapalit ay ang kawalan ng tiwala ni Iris. Sa sandaling iyon nakaramdam siya ng matinding lamig sa kanyang puso. Lalo na siyang nadismaya kay Iris. Parang naramdaman niya ang lungkot ni Leon, binuka ni Iris ang kanyang bibig at hindi alam kung maniniwala ba siya kay Leon. Iris, huwag kang maniwala sa sinasabi niya. Malinaw na ang katotohanan. Sina Leon at ang mga Shears ang may sala. Huwag kang magpapalinlang sa kanya. Galit na sabi ni Gilbert. Nawalan siya ng kapangyarihan sa kumpanya at ng kanyang posisyon bilang pinuno ng mga Young. Sa sandaling iyon, galit na galit siya kay Leon at sa mga Shears. Anuman ang sabihin ni Leon, hinding-hindi na siya maniniwala dito. Natahimik na lamang si Iris nang marinig iyon. Kung ilang araw pa ang nakalipas, baka naniwala pa siya kay Leon. Ngunit napakarami nang nangyari sa pamilyang Young. Lahat ay pilit siyang pinapapayag sa pagpapakasal sa mga Low. Si Gilbert lamang ang tumabi sa kanya, at nawalan pa ito ng posisyon bilang pinuno ng pamilya para maprotektahan siya. Ang tanging taong mapagkakatiwalaan niya ay si Gilbert. Dahil sinabi ni Gilbert na sina Leon at ang mga Shears ang may sala, pinili pa rin niyang maniwala sa kanyang ama matapos ang kaunting pag-aalinlangan. Nang makitang walang imik si Iris, naintindihan na ni Leon kung ano ang ibig sabihin nito. Bigla niyang naramdaman na parang nawasak ang kanyang buhay. Tuluyan na siyang nawalan ng pag-asa kay Iris. Habang mas mataas ang kanyang inaasahan, mas matindi ang kanyang pagkadismaya. Bago yun, umaasa siya na darating ang araw na maibabalik niya si Iris sa kanya. Hindi niya kailanman iniwan ang nararamdaman niya para kay Iris, ngunit mula sa sandaling iyon,
pati ang pag-asang iyon ay naglaho na. Dahil sa sobrang kawalan ng tiwala ni Iris sa kanya, wala na siyang dahilan pang kumapit dito. Mas mabuting palayain na niya ito. Marahil ay iyon na ang mas makabubuti para sa kanilang dalawa. Iris, napakababaw ng isip mo. Napakarami ng ginawa ni Leon para sa iyo. Hindi mo man lang ito matanggap ay sapat na, pero nasaktan mo pa siya ng ganito kalala. Sobra na ang ginawa mo. Itinuro ni Cynthia si Iris habang sumisigaw. Kahit nakaribal niya si Iris at umaasa siyang sukuan na ito ni Leon, patuloy pa ring sinasaktan ni Iris si Leon. Hindi na niya kayang manood na lamang. Cynthia, wala kang kinalaman dito. Malamig na sagot ni Iris. May kaunting pag-aalinlangan pa rin siya. Iniisip kong baka mali na naman ang pagbibintang niya kay Leon. Ngunit nang maalala niyang kasama na ni Leon si Cynthia, bigla siyang natauhan. Hindi na siya ang kasintahan ni Leon, kundi magiging manugang na ito ng pamilyang Shears. Dahil sa galit ni Leon sa pamilyang Young, malamang ay galit na rin ito sa kanila. Walang paraan para tulungan siya nito ng tapat. Napakawalang utang na loob mo. Hindi ka marunong magpasalamat sa kabutihang ipinapakita sa iyo. Darating ang araw na pagsisisihan mo ito. Nanginginig sa galit na sabi ni Cynthia. Cynthia, ayos lang iyon. Huwag ka nang magsalita pa. Dahil hindi sila naniniwala sa atin, wala na tayong dapat pang sabihin. Bumantong hininga ng may lungkot si Leon. Ang patuloy na kawalan ng tiwala ni Iris sa kanya ay tuluyang samugat sa kanyang puso. Mula sa sandaling iyon, pagod na ang kanyang puso. Sinukuan na niya si Iris. Leon, huwag ka nang malungkot. Nandito pa naman ako. Sa totoo lang, wala namang mabuting dulot ang pamilyang Young. Huwag mo na itong isipin pa. Pinatahan ni Cynthia si Leon at hinawakan ito sa braso, balak nang umalis sa lugar na iyon. Umiling si Leon. Sinabi na niya na sisiguraduhin niyang iligtas si Iris sa araw na iyon. Kahit pa hindi maniwala si Iris, gagawin niya iyon. Iyon ang kanyang prinsipyo. Gusto niyang siguraduhin na wala siyang pagsisisihan sa huli. Ngunit bago pa siya makapagsalita, naunahan na siya ng mga Young. Gusto niyo bang umalis? Hindi ganoon kadali iyon. Malamig na sabi ni Melvin. Pinangunahan niya ang ilang matatanda upang harangan ang dadaanan ni Leon at Cynthia. Leon, nakipagsabuatan ka sa mga Shears para sirain ang Young group, at dinala niyo kami sa ganitong kapahamakan. Sisiguraduhin naming pagbabayaran mo ito ngayon din. Malamig at puno ng pagnanais na pumatay ang tingin sa mga mata ni Melvin. Ganoon din ang ibang mga miyembro ng pamilyang Young, lahat sila ay tumitingin kay Leon ng may matinding puot. Ginoong Young, uulitin ko na ito. Si Harold ang nasa likod ng kumpanyang namumuhunan na iyon. Wala akong kinalaman dito. Malungkot na sabi ni Leon, ngunit naunahan na siya ni Melvin bago pa siya makatapos. Itigil mo na ang mga walang kwentang sinasabi mo. Sa ganitong sitwasyon, sinusubukan mo pang sirain ang ugnayan namin sa Hilagang Hari. Sobra kang malupit. Tuturuan ka namin ng leksyon ngayon, at ibabawi namin ang katarungan para sa Young group. Ngumisi si Melvin habang sumugod na may kasamang nakakatakot na lakas, at mabilis na tinungo si Leon. Napakababa ng gawa ninyo. Malaki ang naitulong ni Ginoong Wolf sa mga hunt. Sino mang gustong manakit sa kanya ay kailangang dumaan muna sa amin. Ngumisi ng malamig si Quinton habang itinaas ang kanyang kamay. Ang matandang nasa antas na Panginoon ay humakbang paarap upang harapin ang atake ni Melvin. Malakas na nagtama ang kanilang mga lakas at napatunayang magkapantay sila ng kakayahan. Nang magsimulang maglaban sina Melvin at ang matanda, nagkagulo na rin ang mga miyembro ng Young at Hunt at muling sumiklab ang labanan. Labis na natuwa si Harold sa nakita. Napakalakas ng mga Hunt. Kung siya at ang mga Low lang ang kakalabanin, hindi nila ito kayang talunin. Ngunit nagkakaisa na ang mga Young at mga Low. Walang paraan para manalo ang mga Hunt. Leon, paulit-ulit mong ginagawang kaaway ang mga Low. Matagal na kitang gustong harapin ng maayos. Dahil naghahanap ka ng kamatayan ngayon, ibibigay ko na ang gusto mo. Ngumisi si Harold habang mabilis na sumugod patungo kay Leon. Masamang tao, huwag mo itong subukan. Pina-atras ng matanda si Melvin bago siya lumingon at inatake si Harold sa likuran, dahilan upang tumigil ito sa pag-atake kay Leon.
Matanda, tatapusin muna kita at pagkatapos ay dahan-dahan kong haharapin si Leon. Nagalit ng husto si Harold. Puno ng puot ang kanyang mga mata habang sumusugod at nakipagtulungan kay Melvin upang talunin ang matanda. Nakikipaglaban ang matanda laban sa dalawa, at lalong bumigat ang kanyang pasanin. Mabilis pa rin siya ngunit siya ay nasa antas na Panginoon kaya hindi siya madaling matatalo kahit pasabayan ni Harold. Quinton, mas marami sila, hindi natin sila kayang pigilan. Dapat umalis na kayo kasama si Leon. Nakita ng matanda na hindi maganda ang kalagayan. Agad niyang sinabihan sina Leon at Quinton na umalis na. Basta ligtas sina Quinton at Leon, madali rin siyang makakatakas gamit ang kanyang kakayahan. Naintindihan ni Quinton na nasa masamang kalagayan sila kaya agad niyang sinabi kay Leon, "Ginoong Wolf, umalis na tayo. Mahihirapan tayo kung mananatili pa tayo rito." Ngunit bumigat ang loob ni Leon. Nangako siyang paprotektahan sina Iris at Gilbert. Anuman ang ginawa ni Iris sa kanya, hindi niya kayang basta na lamang umalis. Ngunit kung hindi siya tatakas ngayon, tiyak na hindi siya palalampasan ni Harold kapag natalo na ang mga hunt. "Tumigil kayo." Sa sandaling iyon, isang malamig na boses ang narinig. Pumasok si Benedict kasama ang ilang matatapang na mandirigma mula sa pamilyang Shears. Noong nagsimulang makipaglaban si Leon kay Harold, palihim nang nagpadala ng mensahe si Cynthia kay Benedict dahil alam niyang hindi maganda ang kalagayan. Nang matanggap ang hiling na tulong ni Cynthia, agad na nagtipon si Benedict ng ilang matatapang na mandirigma mula sa kanilang pamilya at nagmadaling pumunta rito. Nang makitang ligtas at walang pinsala sina Leon at Cynthia, nakahinga siya ng maluwag. "Lolo, buti na lang dumating ka. Napakaganda nito." Nang makita si Benedict, labis na natuwa si Cynthia at agad na tumakbo palapit dito. Masaya rin si Leon at sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Kabaligtaran ng tuwa ni Leon at Cynthia, biglang nagdilim ang mukha ng mga Young. Lahat sila ay nakaramdam ng kaba sa kanilang mga puso. Lalo na si Harold na kanina pa nakangiti ng may pagmamalaki kay Leon, ngunit ngayon ay wala na siyang ngiti sa mga labi. "Cynthia, maayos ba kayo ni Leon?" Nag-aalalang tanong ni Benedict. "Lolo, ayos lang ako pero nasugatan si Leon." Binali ni Harold ang kanyang braso. "Kailangan ninyong gumanti para sa kanya." Galit na sabi ni Cynthia. "Ano? Paanong nagawa mo yan, Harold? Si Leon ay mahalagang kasosyo namin, ngunit sa kabila ng iyong edad ay inatake mo pa siya. Napakawalang dangal mo." Nagalit ng husto si Benedict. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagpakawala ng nakakatakot na lakas na tumungo mismo kay Harold. Antas na gitnang Panginoon. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Harold. Kahit nasa antas na siya ng Panginoon, nasa antas naman ng gitnang Panginoon si Benedict. Mas malakas si Benedict sa kanya at hindi niya ito kayang talunin. Hindi siya naglakas loob na harapin ito ng harapan kaya iniwasan niya ang atake ng matandang Shear. Antas na unang Panginoon. "Harold, hindi ako makapaniwala na nasa antas ka na ng Panginoon. Kaya pala napaka-arrogant mo." Nang maramdaman ang lakas na taglay ni Harold, labis na nagulat si Benedict. Alam ng lahat ng pamilya sa lungsod ng Springfield na ang dalawang hari ay nasa antas pa lamang ng kalahating Panginoon. Walang sino man ang nag-asam na mauna pa si Harold at makapagtagumpay na umabot sa antas ng Panginoon bago pa si Vincent. Sa edad ni Harold, ang pag-abot niya sa antas na Panginoon ay nangangahulugang siya na ang pinakamalakas sa kanyang henerasyon sa buong lungsod. Higit sa lahat, hindi pa ganoon katanda si Harold. Marami pa siyang pagkakataon na lumakas pa lalo sa hinaharap. Sa ganitong paraan, hindi na mahihirapan pa siyang higitan ng mga matatanda ng 4 na dakilang pamilya. Dahil dito, naging mas seryoso at maingat si Benedict. Sa kabilang banda, naglalaban ng masidi ang mga Hunt kasama ang mga Young at mga Low. Sa biglaang pagdating ni Benedict, tumigil ang lahat sa pakikipaglaban. "Elder Shear, napakaganda ng pagdating mo. Kayo ng mga Shear ay laging kasabwat ni Leon sa pagsira sa Young Group. Panahon na para ayusin natin ang lahat." Sigaw ni Melvin. Ang mga Shear ay nakipagtulungan sa ibang pamilya upang bigyan ng matinding panggigipit ang Young Group. Ito ay karaniwang paraan sa negosyo. Ngunit sina Leon at ang mga Shear ay lihim na sumisira sa Young Group gamit ang mga maruruming paraan. Hindi ito katanggap-tanggap.
Kailangan ng mga Yang na makaganti. Anong isusuko natin? Nagulat si Benedict. Tiyak na sinamantala ng mga Shear ang paghihirap ng Yang Group at nakakuha ng malaking kita mula rito. Kabanata 845. Ngunit wala talagang kinalaman si Leon doon. Wala kailanman ginawang masama ng sabay ang mga Shear at si Leon, kaya hindi niya maintindihan ang sinasabi ni Melvin. Bago pa makasagot si Benedict, humakbang paharap si Leon. Ginoong niyang malinaw ko na itong naipaliwanag. Si Harold ang nasa likod ng kumpanyang namumuhunan. Wala kinalaman dito ako at ang mga Shear. Sana ay huwag kayong magpalinlang muli sa mga salita ng isang taong mapagbalat kayo at mapanlinlang. Malamig na sabi ni Leon. Puro kalokohan, may sarili akong pananaw dito. Huwag muna akong subukang kumbonsihin bata. Sa huli, kailangan ninyong magpaliwanag ng mga Shear sa amin ngayon, o walang sinuman sa inyo ang makakaalis dito. Matigas na sabi ni Melvin. Ikaw lang. Nakakatawa ka Melvin. Kung narito si Elder Yang, baka natakot pa ako. Sayang lang at may sakit na siya. Nasa antas ka lamang ng unang Panginoon, kaya wala kang karapatang maging ganyan ka-arroganti sa harap ko. Tumawa ng may paghamak si Benedict at hindi pinansin ang banta ni Melvin. Talaga ba? Tingnan natin kung sino ang mas makapangyarihan dito. Ngumisi si Melvin. Kahit mas mababa siya ng antas kay Benedict, nasa sarili silang tahanan ng pamilyang Yang. Mas marami sila. Bukod sa kanya, mayroon pang ibang mga mandirigma sa pamilyang Yang na nasa antas na kalahating Panginoon. Kung magsasama-sama sila sa pag-atake, hindi pa tiyak kung sino ang mananalo. Melvin, balak mo ba talagang makipaglaban sa akin hanggang sa huli? Sige, ibibigay ko ang gusto mo. Tingnan natin kung ano ang kayang gawin ng mga Yang sa mga Shear. Nagdilim ang mukha ni Benedict at nagpakawala siya ng matinding pagnanais na pumatay. Nang magharap sina Benedict at Melvin, muling nagkaroon ng alitan ang magkabilang panig. Naging napakabigat at tensyonado ng paligid. Tumigil kayo. Nang makitang malapit na muling sumiklab ang labanan, sumigaw si Leon upang patigilan sila. Matapos ang lahat ng nangyari, tiyak na si Harold ang nasa likod ng kumpanyang namumuhunan. Kasabay nito, nahulaan din niyang may masamang balak si Harold sa pamilyang Yang. Kung magsasakitan at manghihina ang pamilyang Yang at Shear dahil sa alitang ito, si Harold lamang ang makikinabang sa lahat. Ito ang hindi gustong mangyari ni Leon. Leon, may sasabihin ka pa ba? Malamig na tingin ni Melvin kay Leon. Ginoong Yang, dahil paulit-ulit ninyong sinasabing kami ng mga Shear ang may sala, mayroon ba kayong patunay? Alam ninyong mabuti kung gaano kahalaga ang bagay na ito. Iyon, biglang nag-alinlangan si Melvin. Alam niyang tama si Leon. Naghinuha lamang siya dahil lihim na binili ni Leon ang elegante. Ngunit haka-haka pa rin lamang iyon sa huli. Wala siyang tiyak na ebidensya. Kung palalawakan pa nila ang usaping ito at malaman nilang hindi pala sina Leon at ang mga Shear ang may sala. Ginoong Yang, sa tingin ko ay mas mabuting ipagpaliban muna natin ito. Huwag kayong mag-alala, kayo man o ang mga Yang. Kung makakahanap ang mga Yang ng tiyak na ebidensya na nagpapatunay na kami ng mga Shear ang may sala, hahayaan ko kayong gawin sa akin ang anumang nais ninyo. Nakita ni Leon na nag-aalinlangan na si Melvin kaya agad siyang nangako. Agad na nagdilim ang mukha ni Melvin nang marinig iyon. Matapos ang maikling pag-iisip, mabilis siyang nakapagpasya. Sige, ikaw mismo ang nagsabi niyan. Susundin namin ang nais mo sa pagkakataong ito. Ipagpaliban muna natin ang usapin. Ngunit kung makakahanap ako ng patunay sa ginawa ninyo ng mga Shear, hindi namin kayo palalampasan. Malamig na sabi ni Melvin. Ano, paano nagawa mo yan? Nagulat si Harold nang magkasundo sina Melvin at Leon. Hindi nga kayang talunin ng mga Law ang mga Hunt nang nag-iisa pa, paano pa kaya kung kasama pa sina Benedict at ang mga Shear? Kung otres sina Melvin at ang mga Yang, paano palalaban ang mga Law sa mga Hunt at mga Shear? Ginoong Yang, malinaw na ang katotohanan sa harap mo. Sina Leon at ang mga Shear ang pangunahing may sala. Huwag kang magpalinlang kay Leon, sabi ni Harold nang may pag-aalala. Hari ng Hilaga, sa tingin ko ay tama si Leon. Mahalaga ang bagay na ito at hindi natin ito pwedeng gawin ng padalos-dalos. Kailangang isaalang-alang ng mga Yang ang kabutihan ng nakararami. Mahinahong sabi ni Melvin.
Alam niyang hindi mabuting tao si Harold. Hindi pa matagal na ang nakalipas, ginamit pa nito ang lakas upang bantaan ang pamilya, at pilitin silang alisin si Gilbert bilang pinuno. Hindi talaga niya nagustuhan si Harold. Tinulungan lang niya ito kanina dahil inakala niyang si Leon ang sanhi ng lahat ng ito. Gusto lang niyang makamit ang katarungan para sa pamilyang Young. Dahil nagkasundo na sila ni Leon, hindi natutulong ang pamilyang Young kay Harold. Harold, panahon na upang bayaran mo ang lahat ng utang mo sa amin. Malamig na sabi ni Leon. Hindi lang pilit na inaagaw ni Harold si Iris, inatake pa siya nito at binali ang kanyang braso. Hindi niya ito pwedeng palampasin na lang. Ikaw. Nagdilim ang mukha ni Harold ngunit wala siyang magawa. Sa sandaling iyon, nasa panig ni Leon ang mga Hunt at mga Shear. Nag-iisa ang mga Low at hindi nila kayang pantayan ang lakas ng dalawang panig. Napilitan siyang tumingin kay Daisy upang humingi ng tulong. Naintindihan ito ni Daisy at agad na humakbang paharap. Leon, huwag kang masyadong magmalaki. Ipinagbabawal ko sa iyo, ito ay teritoryo ng mga Young. Hindi mo pwedeng gawin ang anumang nais mo rito. Malamig na sabi ni Daisy. Daisy, ano ang ibig sabihin nito? Malinaw na nagkasundo na kami ng mga Young. Babawiin mo ba ang iyong sinabi? Nagkunot ng noo si Leon at naramdaman niyang may mali. Noong nagsimulang maglaban ang mga Hunt at si Harold, si Daisy ang unang tumangging protektahan si Harold at hikayatin ang mga Young na tumulong dito. Sa ngayon, tinutulungan na naman niya si Harold. Hindi ba't napakakaiba nito? Si Daisy ay asawa ni Gilbert at walang kaugnayan kay Harold. Hindi niya maintindihan kung bakit paulit-ulit itong tumatanggol kay Harold. Daisy, ito ay usapin sa pagitan ni Leon at ng hari ng Hilaga. Wala itong kinalaman sa pamilyang Young. Sa tingin ko ay mas mabuting huwag na tayong makialam dito. Nagmadaling sabi ni Melvin. Nagsisimula na rin siyang maghinala at hindi maintindihan kung bakit ganito si Daisy. Ako, nawala ng masabi si Daisy. Kahit hawak na niya ang Young Group at ang anak na niya ang pumalit bilang pinuno, mayroon pa ring kapangyarihan ang pamilya. Kung ipipilit niyang suwayin si Melvin para tulungan si Harold, hindi niya ito maipapaliwanag sa iba. Ngunit dahil sa kanyang ugnayan kay Harold, hindi niya ito kayang palampasin na lamang. Habang nahihirapan siya sa sitwasyon, biglang may pumasok na ideya sa kanyang isipan. Tiyuhin, alam ninyong mabuti ang lahat ng ito. Nalampasan ng Young Group ang krisis dahil sa tulong ng hari ng Hilaga. Siya ang ating tagapagligtas. Kung hahayaan lang natin siyang mapahamak ng ganito, napakawalang dangal naman natin. Bukod pa rito, siya ay panauhing inanyayahan natin ngayon. Kung hahayaan lang natin na gawin ni Leon at ng mga Shear ang anumang gusto sa kanya, mahihirapan tayong magpaliwanag kung kumalat man ang balita. Matatag na sabi ni Daisy. Iyon, wala nang nasabi si Melvin. Kahit may pagdududa siya kay Daisy, hindi naman mali ang kanyang mga sinabi. Pagkatapos ng lahat, panauhin si Harold na inanyayahan ng pamilyang Young. Kung may mangyaring masama kay Harold sa sarili nilang teritoryo, masisira ang kanilang pangalan. Kapag nalaman ito ng iba, iisipin nilang takot ang mga Young kina Leon at sa mga Shear. At magiging katatawanan lamang sila ng lahat. Dahil dito, mabilis na napaniwala si Melvin ni Daisy para sa kapakanan ng pangalan ng pamilya. Elder Shear, ang alitan ninyo ng hari ng Hilaga ay walang kinalaman sa amin, ngunit nasa aming teritoryo pa rin ito. Sana ay huwag ninyong gawa ng masama ang hari ng Hilaga habang narito siya. Kapag nakalabas na siya, gawin ninyo ang anumang nais ninyo sa isa't isa, at hindi na kami makikialam. Sabi ni Melvin. Hindi maaari. Napakababa ng ginawa ni Harold, inatake niya ang mas bata sa kanya at binali pa ang braso ni Leon. Humihingi kami ng katarungan para kay Leon. Sigaw ni Cynthia sa galit. Elder Shear, ganoon din ba ang pananaw ninyo? Hindi nasiyahan si Melvin habang nakatingin kay Benedict. Nagkunot ng noo si Benedict at nag-alinlangan ng kaunti. Alam niyang mahalaga sa mga dakilang pamilya ang kanilang pangalan. Ito ay tungkol sa dangal ng mga Young. Kung ipipilit niyang sugurin si Harold at magalit ang mga Young, walang mabuting ay dudulot ito sa kanila. Siyempre, dahil sa ugnayan ni Leon at ng mga Shear, hindi niya pwedeng palampasin na lang ng gano'n na lang ang pagbabali ni Harold sa braso ni Leon. Melvin, ang mga Young ang may-ari ng lugar na ito.
Dahil sinabi mo na iyan, hindi ko sisirain ang inyong dangal. Gayunpaman, binali ni Harold ang braso ni Leon at hindi iyon may kakaila. Kailangan niyang magpaliwanag para dito ngayon. Pagkasabi nito, huminto sandali si Benedict bago nagdagdag, paano kung ganito na lang? Harold, dahil sa paggalang sa mga yang, bibigyan kita ng pagkakataon. Hanggat kaya mong tanggapin ang 3 hampas mula sa akin, tapos na ang usaping ito. Nag-alok si Benedict ng mungkahi. 3 hampas. Bumigat ang loob ni Harold at pinagmumura sa isip niya ang pagiging tuso ni Benedict. Ang mungkahi ni Benedict ay lubos na nakagagaan para sa mga yang, ngunit para sa kanya ay parang pilit na pagpapasuko. Sige, pumapayag ako. Nagpasya na si Harold at pilit na pumayag. Kahit nasa antas na gitnang Panginoon si Benedict, hindi naman mahina si Harold. Sa kanyang kakayahan, kaya niyang tanggapin ang 3 hampas mula kay Benedict nang walang anumang pinsala. Matapos noon, umatras ang lahat upang bigyan ng sapat na espasyo sina Benedict at Harold. Unang hampas. Malamig na sabi ni Benedict sabay bitaw ng napakalakas at mapanghamong atake kay Harold. Alam ni Harold na mas malakas ng husto si Benedict kaya hindi siya naglakas loob na salubungin ito ng harapan. Umilag siya at naiwasan ang unang atake ni Benedict. Ikalawang hampas. Bago pa makagalaw si Harold, nagbitaw na muli si Benedict ng ikalawang atake na humarang sa lahat ng dadaanan niyang pag-urong. Inaasahan na iyon ni Harold at bilang isang mandirigma sa antas na Panginoon, mabilis pa rin niyang naiwasan ang ikalawang atake ni Benedict. Ito na ang huli. Kuminang ang tingin ni Benedict habang ang ikatlong atake ay mabilis na tumungo mismo sa dibdib ni Harold. Akala ko ay napakalakas ng mga nasa antas na gitnang Panginoon, pero mukhang wala ka palang halaga. Ngumisi si Harold nang may paghamak habang iniiwasan ang parang kulog na lakas ni Benedict. Ngunit bago pa siya makabalanse ng maayos, bigla niyang napansin na kakaiba ang atake ni Benedict. Malakas ang tunog nito pero walang tunay na lakas na lumalabas. Pang-aakit lang pala iyon. Nalinlang siya. Nagbago ang ekspresyon ni Harold at mabilis na umatras ngunit huli na ang lahat. Biglang nagpakawala si Benedict ng alon ng napakalakas na enerhiya na tumungo mismo sa kanya. Nagulat si Harold nang mapagtanto na ang dalawang naunang atake ay pampalito lamang at ang ikatlo ang tunay na nakamamatay na hampas. Sa lakas niyang nasa antas na unang, kaya pa naman niyang makipagsabayan ng ilang ikot kung magpapalitan lang sila ng atake. Ngunit sa tuwirang labanan, mas malakas ng husto si Benedict at kaya pa nga siya nitong mapinsala ng tuluyan sa isang hampas lamang. Nadala siya sa tuso na plano ni Benedict. Wala na siyang paraan para umiwas kaya napilitan siyang salubungin ito gamit ang buong lakas na mayroon siya. Malakas na nagtama ang kanilang lakas at agad na natusok ng enerhiya ni Benedict ang depensa ni Harold. Narinig ang malinaw na tunog ng pagkabali ng buto. Binali ng hampas ni Benedict ang braso ni Harold at hindi nabawasan ang lakas nito habang tumutuloy sa dibdib nito. Kung tatama iyon, siguradong mapipinsala ng tuluyan o kaya ay mamamatay si Harold. Sa gitna ng matinding panganib, pinilit ni Harold na ilipat ang kanyang katawan ng kaunti upang maiwasan ang pinakamatinding pinsala. Nagsuka siya ng dugo habang tumilapon at bumagsak sa lupa, at kitang-kita na malubha siyang nasaktan. Nakakalungkot naman, bumantong hininga si Benedict. Inakala niyang mapipinsala o mapapahamak ng tuluyan si Harold sa kanyang atake, ngunit nakapagbigay pa ito ng depensa sa huling sandali. Siyempre, pumayag na siyang 3 hampas lamang ang gagawin. Bilang isang iginagalang na tao, hindi niya pwedeng bawiin ang kanyang sinabi. Nang matapos na ang 3 hampas, napilitan na rin siyang tumigil. Harold, magsilbing aral na ito sa iyo. Hindi na ikaw magiging maswerte sa susunod. Malamig na sabi ni Benedict. Kahit hindi lubos na napinsala si Harold, binali naman ito ang braso nito at nagdulot ng malalim na sugat sa loob ng katawan. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Elder Shear, salamat sa aral na ibinigay ninyo ngayong araw. Tandaan ko ito at gagantay ako balang araw. Nakahawak si Harold sa kanyang dibdib habang tumatayo mula sa pagkakadapa, na puno ng puot ang kanyang mukha.
Tingnan na lang natin kung may kakayahan ka pa sa hinaharap. Mapanghamak na sabi ni Benedict. Nasa antas lamang ng unang Panginoon si Harold. Malaki pa ang agwat ng kanilang lakas. Aabutin pa marahil ng 8 hanggang 10 taon bago siya makapantay o makalampas man lang dito. Bago pa mangyari iyon, wala pang saysay ang pakikipaglaban ng mga Low sa mga Shear. Harold, tapos na ang 3 hampas mula sa kay Elder Shear, panahon na para harapin ka ng mga Hunt. Ngumisi si Quinton habang humahakbang pa harap kasama ang mga matatapang na mandirigma ng kanilang pamilya. Quinton, ano ang ibig sabihin nito? Nagkasundo na si Elder Shear na matatapos na ang lahat pagkatapos ng 3 hampas. Gusto ba ninyong suwayan ang napagkasunduan? Bumigat ang mukha ni Harold. Totoo yan, sinabi nga iyon ng matandang Shear, ngunit ang alitan ninyo ni Ginoong Wolf at ng mga Shear ay walang kinalaman sa amin. Ninakaw mo ang 3 butil ng dalisay na lakas mula sa mga Hunt. Kung hindi ka magbibigay ng kasiyasang paliwanag, hindi namin ito palalampasan. Malamig na sabi ni Quinton. Bago pa makasagot si Harold, hindi na nakapagpigil si Daisy at humakbang na paharap. Napakababa ng inyong gawa, huwag ninyong samantalahin ang pagkakataon. Nagkasundo na si Elder Shear at ang hari ng hilaga sa 3 hampas, at mga Young ang nagsaksi rito. Tahimik din kayong pumayag kanina. Tapos na ang 3 hampas ngunit sinusubukan nyo namang gumawa na naman ng paraan. Akala nyo ba ay mananahimik na lang ang mga Young? Sigaw ni Daisy. Kinakatawan niya ang pamilya at handa nang tumulong kay Harold. Dahil sa sinabi niya, hindi rin nasiyahan sina Melvin at ang iba pang miyembro ng pamilya. Tila binabaliwala na lang talaga sila ng mga Hunt. Puro kalokohan iyan. Wala kaming intensyong gawin kayong kaaway o sirain man ang inyong pangalan. Mahinahong sagot ni Quinton. Kung gayon, ano ang gusto ninyo? Tanong ni Melvin. Paano kung ganito na lang? Gagayahin namin ang kondisyon ng mga Shear. Pagkasabi nito, tumingin si Quinton kay Harold at malamig na nagsabi, Harold Low, dahil sa paggalang sa mga Young, bibigyan ka namin ng pagpipilian. Tatanggapin mo man ang 3 hampas mula sa tiyuhin ko ngayon at matatapos na ang lahat, o kaya ay babayaran mo ang aming pamilya sa nawala sa amin. Ikaw ang mamimili. Ikaw. Labis na nagalit si Harold nang marinig iyon. Sa sitwasyong ito, tiyak na ang mga Hunt na siya ang nakamaskara na umatake noon. At iyon ang katotohanan. Bukod pa rito, kapantay lamang niya ng matanda ang lakas. Kung maayos pa ang kalagayan niya, kayang-kaya pa niya itong harapin. Ngunit binali na ni Benedict ang isa niyang braso at may iba pa siyang mga natamong sugat. Wala na siyang kakayahang lumaban ng maayos. Malinaw na sinasamantala lang ni Quinton ang pagkakataon upang mapahamak siya. Quinton, sabihin mo sa akin, paano ninyo gustong bayaran ko ito? Nagdilim ng husto ang mukha ni Harold. Nasa dulo na siya at napilitan na lamang siyang yumuko. Dahil hindi niya kaya ang atake ng matanda. Napakasimple lang, ibalik mo ang 3 butil ng dalisay na lakas at humingi ka ng paumanhin sa mga Hunt. Kabanata 850. Malamig ang tingin sa mukha ni Quinton. Hindi maaari. Nagamit ko na ang mga butil ng dalisay na lakas. Maglagay na lang kayo ng halaga. Babayaran ko ang nawala sa inyo ayon sa tamang presyo nito sa merkado. Umiling si Harold at nagsabi. Ikaw. Nagalit ng husto si Quinton ngunit wala siyang magawa. Pagkatapos ng lahat, ang mga butil ng dalisay na lakas ay gawa mismo ni Leon. Napakabihira nito. Dahil nagamit na ito ni Harold, wala na itong paraang maibabalik pa sa mga Hunt. Sige, gawin na nating 130 milyon. Hanggat babayaran mo kami ng ganyang halaga, tapos na ang alitan natin dito. Sabi ni Quinton. Kung iyan ang halaga, sige, tatanggapin ko. Magpapadala ako ng pera sa inyo mamaya. Bahagyang nagdilim ang mukha ni Harold ngunit mabilis siyang pumayag. Kahit hindi ganoon kalaki ang halaga ng 3 butil, napakabihira naman talaga nito. Para na lamang matapos ang usapan sa mga Hunt, napilitan siyang pumayag. Ganyan naman dapat. Naging mas kalmado na ang mukha ni na Quinton at ng mga Hunt nang pumayag si Harold. Matapos noon, tumahimik na ang magkabilang panig at tila matatapos na ang usapin. Leon, tapos na ang lahat. Umalis na tayo. Hinawakan ni Cynthia sa braso si Leon at nagsabi, Sandali lang.
Umiling si Leon habang nakatingin kina Gilbert at Iris. May halong lungkot sa kanyang mukha nang nagsabi, "Ginoong Young, Iris, sinabi ko kanina na hindi ko hahayaan na may manakit sa inyong dalawa. Maaari na kayong umalis." Gusto niyang tuparin ang kanyang pangako. "Huwag ka nang magkunwaring mabuti," malamig na sabi ni Gilbert. Matapos noon, tinulungan siya ni Iris na makaupo sa kanyang upuang degulong at inutusan itong itulak siya. Umalis silang dalawa nang hindi lumilingon. Habang pinapanood ang unti-unting paglisan ni Iris, nanatili na lamang si Leon doon at labis na nalungkot. Halos ibinigay na niya ang lahat para kay Iris, at binali pa ni Harold ang kanyang braso. Ngunit ito ang naging kapalit ng lahat. Sa sandaling iyon, napakapait ng nararamdaman ng kanyang puso. Labis siyang nasaktan sa ginawa ni Iris. "Leon, ayos ka lang ba?" Nag-aalalang tingin ni Cynthia kay Leon. Alam niya ang nararamdaman ni Leon para kay Iris, at alam kung gaano karami ang isinakripisyo nito para sa dalaga. Naiintindihan niya kung gaano kalungkot at kapait ang nararamdaman ni Leon ngayon. "Ayos lang ako, Cynthia, magpapakasal na tayo." Nagbalik ang katinoan ni Leon mula sa kanyang kalungkutan at biglang gumawa ng isang mahalagang desisyon. "Anong sinabi mo? Gusto mong magpakasal sa akin? Hindi ba ako nagkakamali ng narinig?" Tuluyang nagulat si Cynthia at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. "Narinig mo ng tama. Salamat sa pananatili mo sa aking tabi sa lahat ng panahon. Kung handa ka, magpapakasal tayo sa loob ng 3 araw." Matapos niyang sabihin iyon, gumaan ang kanyang pakiramdam. Minsan, ang pag-ibig ay pagpapalaya na rin. Paulit-ulit na hindi naniwala si Iris sa kanya at labis siyang sinaktan nito. Mula sa sandaling iyon, tapos na siya. Samantala, si Cynthia naman ay nanatili sa kanyang tabi at nagbigay ng labis na pag-aaruga. Nakita niya ang lahat ng iyon. Hindi naman siya bato na walang damdamin. Sa tagal nilang pagsasama, tiyak na may nabuo na ring damdamin siya para dito. Kahit hindi pa ito kasing lalim ng pagmamahal niya kay Iris.